Pinadali ang proseso para maging legit business owner sa Quezon City. Bukod dyan, nagbibigay rin sila ng libreng puhunan sa mga nais magsimula o kaya magpalago ng kanilang negosyo. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Fatima Baduria. Gustong palaguin ang negosyo o kaya matagal ka nang may hawak na business plan? Pwede kang tulungan ng Quezon City Government sa iyong puhunan. Aabot yan ng 10 hanggang 20,000 piso. Pwedeng makapasok sa programa ang micro-entrepreneurs, vendors, PWD, unemployed single parents, pati na mga umuuwing OFW. Mostly 80% pa din po ng aming mga applicants ay may mga tindahan na. Solo parents pa din, persons with disabilities, OFW or members of their household. So, it doesn't really have to be the OFW. It can be yung member po ng family nila na naiwan dito sa Philippines. Nag-average po kami ng mga 5,000 to 7,000 applicants a year. Plus points din para mabigyan ng libreng puhunan ang mga sumailalim sa livelihood training. May lumilitaw po naman na nag-e-effort po talaga at makita namin from our end na ito medyo viable business ito, medyo may potential. So yun po yung mga usually na binibigyan po namin ng 20K. Isa din po sa mga usually na binibigyan po namin ng mas mataas is yung mga nag-complete ng training kasi po they put in the time and effort in actually learning how to put up a business. Aabot na raw ng 70,000 ang nabigyan at para makalibre pa sa local business tax, binibigyan na ng permit ang mga nano enterprise. All you have to pay for is 500 pesos for the fire safety kasi yun po hindi namin matanggal, but we're working on it. Ikaw, magiging legitimate business owner ka na kahit maliit lang po yung tindahan mo sa QC kasi you get a mayor's permit po talaga. Magsisimula ulit silang tumanggap ng aplikante para sa libreng puhunan sa Hunyo. Kabilang sa mga requirement ay Q-Citizen ID, valid government-issued ID, komprehensibong business plan at category-specific requirement para sa beneficiaries. Hirap man sa krisis, makakabangon din kung ipagpapatuloy ang kabuhayan. Mga kapatid, Mobile Journal Fatima Baduria po hatid ang mukha ng balita. Pag-usapan pa natin ang programang pangkabuhayan sa QC. Okay, kasama si Mobile Journal Fatima Baduria. Okay, Fatima, bukod dun sa requirements, paano makasisiguro na hindi itatakbo ng aplikante ang pera at ipangnenegosyo nila? After screening kasi, Paps, no, talagang bumababa raw sila sa bawat distrito para makausap din, ma-interview yung mga aplikante at makita na, totoong tao talaga to. Saka meron talaga silang mga plano, makukuha din nila yung mga at hindi detalye. gagastahin sa kung ano-ano, yung Yes, 20,000 ibibigay o Yes, 10,000, Paps. diba? After kasi nung interview, talagang screening na and then payout. Pero ayun nga, no, bahagi daw talaga ng proseso, yung tiwala dun sa mga aplikante o yung mga matatanggap na hindi nga nila itatakbo yung pera, Paps. Fatima, gaano kataas ang success rate sa mga nakakakuha nitong libreng puhunan? Actually, nitong mga past 2 weeks daw, no, nagsasagawa raw sila ng interview din dun sa mga nabigyan nila last year, dun sa last phase nila. At thankfully daw, nasa 84% yung success rate, no, o yung mga negosyo na tumatakbo pa rin at buhay pa. At yun nga, mabuti daw ay tuloy-tuloy yung negosyo nila, Paps. Okay, Fatima, anong klaseng negosyo ang saklaw nitong pangkabuhayan QC? No? Anong klaseng business? Actually, Paps, wala namang specific na business talaga as long as yung Yung mga business, example, halimbawa, sari-sari yes, store. Paps, yung mga ganun, no? Oo. As long as yung negosyante ay pasok dun sa mga categories, yun yung makikita nila na kung micro-entrepreneur ba to, vendor ba siya, PWD or returning OFW, at meron siyang business, no? Katulad nga niyang mga sari-sari store o yung mga nagtitinda ng mga pagkain, Paps. Pwede raw silang ma-consider. Yes, Paps. Gaano naman karami ang tinatanggap nilang aplikante kada taon? Nasa 5,000 to 7,000 daw yung tinatanggap nila every year, Paps. Wala naman daw kasing mga or specific or limit ng number ng slots kung ilan yung mabibigyan as long as nakapag-apply ka doon sa time frame na binigay nila at pasok pa yung sa budget nila, no? Kasi nasa 200 million daw ang budget nila para sa programang ito every Allocated. year. Yes, Paps. So as long as pasok ka doon, pwede kang makonsider. Okay, maraming salamat, Mobile Journal Fatima Baduria.